Sa loob ng maraming taon, ang Philippine Coast Guard ay kilala bilang tagapagligtas sa dagat. Ngunit sa panahon ngayon, hindi na sapat ang search and rescue lamang. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, lumalakas din ang pangangailangan para sa mas modernong kakayahang ipagtanggol ang sarili. At ngayon, may bagong balita. Opisyal nang pumirma ang Philippine Coast Guard ng kontrata sa Turkish defense giant na Aselsan para sa panibagong Smash 30mm remote-controlled weapon station. Sa unang tingin, mukha lamang itong ordinaryong pagbili ng isang baril. Pero sa likod nito, may mas malaking layunin. Ito ba ang simula ng isang mas modernong at mas handang Philippine Coast Guard? Alamin natin. Kumusta mga tropa? Welcome back sa Atlas One. Welcome to Atlas One. Opisyal nang iginawad ng Philippine Coast Guard ang kontrata sa Turkish Defense Company na Aselsan para sa isa pang Smash 30mm Remote-Controlled Weapon Station o RCWS. Ito ang ikatlong system na bibilhin ng Pilipinas matapos ang naunang dalawang order. Kapag na-install na ang lahat, magkakaroon ng iisang standardized weapon system ang tatlong pinakamalalaking offshore patrol vessels ng Coast Guard. Kabilang dito ang dalawang Teresa Magbanua class offshore patrol vessels at ang BRP Gabriela Silang. Hindi lamang to usapin ng bagong armas. Ito rin ay tungkol sa mas madaling maintenance, mas mabilis na training at mas mahusay na logistics. Noong mga nakaraang taon, karamihan sa Coast Guard vessels ay gumagamit lamang ng manually operated heavy machine guns. Kapag may banta, kinakailangang lumabas mismo ang gunner sa open deck. Nalalantad sila sa bala, masamang panahon at malalakas na alon. Ngunit binabago ito ng Smash 30mm RCVS. Sa halip na nasa labas, nasa loob na lamang ng barko ang operator. Gamit ang high-definition cameras, thermal imaging, laser rangefinder, at computerized fire control system. Kayang tukuyin at bantayan ang target nang hindi inilalagay sa panganib ang crew. Malaki ang pagkakaiba ng 30mm automatic cannon kumpara sa ordinaryong heavy machine gun. Mas malayo ang naaabot nito, mas malakas ang bawat bala, at mas mabilis nitong mapipigilan ang mga banta tulad ng fast attack boats, armadong smugglers, pirate vessels, at maging mga unmanned surface vessels o sea drones. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng mabilis na reaksyon sa dagat. At dito, nagiging napakahalaga ang stabilized weapon system. Kahit malakas ang alon, nanatiling nakalock sa target ang armas. Hindi lamang lakas ng bala ang dala ng sistemang ito. Mayroon din itong daylight camera, infrared thermal imaging, automatic target tracking, laser rangefinder. Ibig sabihin, kahit gabi, maulan o mahamog, patuloy pa ring nakakakita ang operator. Kapag nalock na ang target, automatikong sinusundan ito ng fire control computer. Mas tumataas ang accuracy, mas bumababa ang posibilidad na masayang ang bala. Bagamat civilian law enforcement agency ang Philippine Coast Guard, mas madalas na itong nagpapatrolya sa mga sensitibong bahagi ng West Philippine Sea. Kasama sa kanilang mga misyon ang pagprotekta sa mga Pilipinong mangingisda, pagpapatupad ng maritime law, search and rescue, humanitarian assistance, at maritime surveillance. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, mahalaga ring may kakayahan silang protektahan ang kanilang barko kung kinakailangan. Hindi nito binabago ang kanilang pangunahing mandato bilang civilian maritime agency. Ngunit nagbibigay ito
ng mas mataas na antas ng survivability at self-defense. Mas interesante pa rito, hindi lang Coast Guard ang gumagamit ng Aselsan systems. Naka-install na rin ang mga katulad na remote weapon stations sa ilan sa mga pinakamodernong barko ng Philippine Navy. Kabilang dito ang Jose Rizal class guided missile frigates at maging ang Raja Sulaiman class offshore patrol vessels. Ang paggamit ng iisang manufacturer ay may malaking benepisyo, mas madaling maintenance, mas pare-pareho ang training, at mas simple ang pagkuha ng spare parts sa hinaharap. Ang bagong kontrata para sa ikatlong Aselsan Smash 30mm remote-controlled weapon station ay higit pa sa simpleng pagbili ng isang armas. Isa itong malinaw na hakbang tungo sa mas modernong Philippine Coast Guard. Habang dumarami ang mga bagong barko, kasabay ding tumataas ang kalidad ng kanilang kagamitan. Sa modernong maritime security, hindi sapat ang maraming barko lamang. Kailangan din ng tamang teknolohiya upang maisagawa ang bawat misyon ng ligtas, mabilis, at epektibo. At mukhang iyon mismo ang direksyong tinatahak ng Philippine Coast Guard. Ano ang masasabi ninyo? Sapat na ba ang 30mm remote weapon system para sa Philippine Coast Guard? O kailangan pa ba nilang magkaroon ng mas mabibigat na defensive systems sa hinaharap? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang balita tungkol sa Philippine Defense Modernization, Coast Guard developments, at Indo-Pacific security. Maraming salamat sa panunood. Mega shoutout sa lahat ng commenters at new subscribers. Kita-kits po tayo sa susunod na video. This is Atlas One. Look beyond the headlines and stay vigilant.